4 mythical beasts ng Japan, also known 4 directional deities, or 4 divine beasts. Sa topic nating ito pag-uusapan natin ang 4 na divine guardian beasts ng Japan, na pinaniniwalaan ng mga Hapones na siyang tagapangalaga o tagabantay sa 4 na cardinal directions ng mundo, ang East, West, North, at South. Ang 4 na mga mythical divine beasts na ito ay isa rin sa ginawang basehan ng mga Japanese Imperial Army sa pagmamarka sa kanilang ibinaon na mga mahahalagang bagay dito sa ating bansa, noong panahon ng Ikalawang Digmaan. Isa ito sa mga rason kung bakit nakakakita tayo ng mga palatandaan na kawangis o kahawig sa mga mythical divine beasts na ito, tulad ng mga ukit o hugis ng isang pagong, ahas, tigre, ibon, at dragon. Maliban sa cardinal directions na pinapahiwatig ng mga nasabing directional deities, pinaniniwalaan din ng mga Hapones na mga ito ay may kaugnayan sa climate seasons sa loob ng isang taon, tulad ng tag-init, tagsibol, taglagas at taglamig, at mga lucky colors tulad ng itim, asul, berde, puti, at pula, at ang mga ito ay pinaniniwalaan din na may kaugnayan sa 5 elements ng mundo, ang fire, water, earth, wood at metal. Simulan natin sa divine beast na tagapangalaga sa cardinal direction na north, ang tinatawag na the black tortoise and the serpent. Ang mythical creature na ito ay tinatawag din na the black warrior, at may lucky color na black, climate season na winter o taglamig, at isa itong water element, na may elemental symbol na tulad nito. Dahil sa katangian ng naturang divine deity na ito, isa itong patunay na pag nakakakita ka ng palatandaan sa isang lugar na kahawig sa hugis o ukit ng isang turtle o pagong. Ang una mong gagawin ay buksan mo ang iyong compass at alamin mo ang direksyon na kinakaharap nito. Sa ganitong paraan malalaman mo kung ang isang palatandaan na ukit o hugis pagong ay ginawang boundary marker o given marker sa bahaging north, at dahil sa elemental nito na water, ito ay nagbibigay interpretasyon na pag ang pagong na palatandaan ay direktang nakalubog sa lugar na may tubig, ang pinaglagyan ng deposito ay maaaring nasa ilalim ng malaking bato, o sa loob mismo ng isang bato na tinuturo ng isang hugis pagong na palatandaan. Subalit pag ang pagong na palatandaan ay nakalagay sa ibabaw ng lupa, ito naman ay nagtuturo sa tamang direksyon, papunta sa isang lokasyon ng isang pasukan ng cave or tunnel, at ang passage ng nasabing cave or tunnel ay maaaring direktang papunta sa treasure chamber sa lugar na malapit sa tubig, gaya ng lake, waterfall, rice fields at old well. Maaaring ang treasure chamber ay direktang nakabaon sa ilalim, gilid, o likod mismo ng nasabing mga palatandaan. Dahil ang isang pagong na mythical creature ay may kasamang serpent at ito ay isang water element. Isa itong indikasyon na pag hinukay mo ang nakatagong deposito sa isang lugar. At ang ginawa mong reference marker ay isang batong hugis pagong o turtle. Ang magsisilbing hadlang sa iyong paghuhukay o magsilbing patibong ay tubig at matigas na layer. Ngunit dahil ang isang pagong na palatandaan ay may lucky color na black, ito naman ay nagbibigay kahulugan na pag narating mo ang kulay itim na layer ng lupa, ang nakatagong deposito ay hindi na nalalayo sa naturang itim na palatandaan, subalit kailangan mong mag-ingat dahil ang naturang kulay itim na layer ng lupa o tubig ay may nakahalong nakakalason na patibong, at ang nasabing nakakalason na patibong na ito, ang siyang sumasalamin sa defense mechanism ng isang serpent.